Tinalo ng Minnesota Timberwolves ang Los Angeles Lakers 3-1 na mga kabasketball. Back-to-back years nang hinaharap ni LeBron James ang 1-3 deficit. Malusutan niya pa kaya ito? Malabong makalusot pero pwede pa. Papaano? At panahon na ba para mag-retire si LeBron James? Silipin natin ang 3 possessions ni LeBron James na turning point ng laban. Ano kaya ang pwedeng gawin ni JJ Redick para mas maging epektibo si LeBron James sa endgame? Panahon na ng do or die para kay LeBron James dito sa NBA playoffs pagkatapos silang lumagpak sa isang 1-3 deficit. Isa lang ibig sabihin niyan mga basketball, kinakailangan manalo ng Lakers ng 3 sunod-sunod na laro. Ang magandang balita, 2 doon ay gagawin sa kanilang home court. Pero kinakailangan nilang maipanalo itong susunod na laban. Pwede, nagawa na ni LeBron James yan sa Cleveland Cavaliers, hindi ba? Pero ang totoo ay malabo. Una, napakahirap gawin ng isa, mas mahirap gawin ng 2 beses. At isa pa, napakabihira ng mga koponan na natatalo ng 3 sunod-sunod sa playoffs. At isa pa, yung koponan ni LeBron James na nakagawa niyan at nanalo ng Game 7 ay merong bata-batang Kyrie Irving, Kevin Love at syempre batang LeBron James. Well, meron naman silang Luka Doncic ngayon na bata pa, kaya lang si LeBron ay 40 na. Malaking factor ang pagkapagod sa isang 40 anyos kahit na gumagawa pa ito ng 26 kada laro. Pagdating sa 4th quarter, yung depensa ang bumababa. At panghuli, kinakaharap nila ang isang well-rounded na koponan, depensa-opensa na merong lethal offensive weapon na si Anthony Edwards. Ito nga pala ang ika-6 na beses na kung saan si LeBron James ay nakaharap sa isang 1-3 deficit. At sa 5 beses na nauna, 1 beses lang siya naging successful. Sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers kanina laban sa Minnesota Timberwolves para maging 1-3 deficit na nga para sa Lakers, may 3 possessions sa 4th quarter kung saan nag-stress si LeBron na ill-advised. Inbounds pass na naagaw na naman ng kalaban. At hinataw niya si Anthony Edwards na binaliktad ang tawag ng referee. At higit sa lahat, 0 points siya sa 4th quarter. Meron naman siyang 3 blocks at dumidepensa naman siya, pero yun ang malaking factor. Marahil kung bakit 0 points siya at nagkaka-error sa ibang aspeto. Marahil dito natin nakikita na ang edad ni LeBron ay nagpapakita. Lalo na ginamit na naman siya ng mahigit 40 minutes sa laban na ito. Nakikita natin yung mga numero niya sa opensa, pero yung pagod ng isang 40 anyos, yan ang malaking bagay. Panahon na ba para magretiro si LeBron James? Sa palagay ko, hindi pa. Kinakailangan siguro ay i-load manage itong si LeBron James, parang ginagawa ni Greg Popovich sa panahon ng San Antonio Spurs nung may edad na sina Tony Parker at si Tim Duncan. Okay na okay pa naman ang opensa ni LeBron James, pero kinakailangan ay mapreserba siya para sa 4th quarter ay makakabomba pa siya kumbaga. Ang problema lang ay yan ay kung papayag si LeBron James. Alam naman natin si LeBron James, gusto niyan palagi naglalaro at nakikipag-compete. Siguro panahon na para i-consider yan ni LeBron James para mas gumanda pa ang chances nila hindi lang ngayong season ito at playoffs kundi sa mga ilang pang taon na gusto niya pang maglaro. Anong masasabi niyo dyan?